Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di napag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang season 4.5 ng teleserye ni Norman Mangusin, mga ka-plastic. Bagamat ito ay nag-update na siya sa kanyang kalagayan sa kasong isinampa sa kanya ng mga kalaban niya sa social media, ating tatalakayin yon, mga ka-plastic. At higit sa lahat, meron tayong bagong revelasyon, mga ka-plastic, na kung saan ay si Casper Anyaras o sa totoong buhay ay Edmundo Saranya ay nilaglag na daw di umano kaila Yulen Marcos at nagpasa siya ng mga sort of evidence para mapabagsak ang mga grupo
ni FLM, including Maria Monica D, Jem Estenso, at ang iba pang magiging sangkot sa mga pangyayaring ito, mga kaplastik. So, ito po ang mensahe ni Casper ngayon sa kanyang Facebook page. Okay guys, maraming salamat sa mga followers ko 20k followers na ako. Napaka-malaking bagay para sa akin. Pang good vibes din yun. Ito ang aking kwarto. Dito habang tayo nagpapalamig. Masyadong mainit sa baba eh. Sobrang init na sa baba kaya papalamig muna kami dito. Oo. Ayan, ito yung kwarto ko. Ayan. Wala, mini kwarto lang yan. Pang mahirap lang. Oo, pang mahirap lang to. Si boss ayaw niya ng pang mahirap lang talaga to. So, dahil isa akong hampas lupa eh. Okay, salamat ulit sa mga followers ko 20k followers. Kalain mo yun? Naging vlogger si Casper. Hindi mo akalain yun na. Ako yung nananahimik, naging vlogger. Salamat ulit. 20k followers. Manang Casper, salamat sa inyo. At yun, naglabas na po si Casper Anyaras ng kanyang pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta sa social media. Sa gayon ay lumaki ang kanyang followers count up to 20,000. At sinabi niya po doon, masyadong mainit sa baba. Ano ba ang tinutukoy mo doon, Casper? Baka ang meaning mo doon sa mga libingan ng mga patay? Hindi, kidding aside tayo. Baga si Casper Anyaras ngayon ay mahimbing ang kanyang tulog, mahimbing ang kanyang sleep. Maganda ang kanyang gising at the same time, at higit sa lahat, wala siyang kaproblema sa buhay, mga kaplastik. Bagamat wala naman siguro na nagsampa ng kaso against kay Casper. Ewan ko lang yung isinampang kaso ni Sabi. Hindi ko alam kung natuloy yun. Pero I think it's a bluff. Trying to intimidate Casper, mga kaplastik. So, bakit umabot sa punto na parang ganito na ngayon ang buhay ni Casper na mas maganda pa ang kalagayan niya kumpara dun sa amo niyang BFF niya na si Francis Leo Marcos? So bago tayo magtungo sa revelasyong inilabas ni Casper daw na ibinigay niya ng ebidensya kay Yulen Marcos, ay magtungo muna tayo sa YouTube channel ni Mr. Caliber FLM na merong 47,600 and counting followers. Nahamag pa hanggang ngayon ay hindi pa rin natitake down. Hindi nila kaya yan, mga kaplastik, dahil ang YouTube hindi basta-basta nagtitake down ng channel yan. Lalo na kung wala silang nasisilip na mga sum of violations ng policy ni YouTube. Diba? Actually, si Mr. Caliber FLM nga may karapatang mag-take down ng mga channels na nagdanakaw ng mga content niya na nire-re-upload sa Facebook at nire-re-upload sa ibang mga YouTube channel na pinepretend nila sila ang supporters, critics ni Kulao. Pero wala, ginagatasan natin to Sarap So, bago tayo magtungo sa kalagayan ni FLM sa kanyang kaso, ay panoorin po natin na ang kanyang legendary Ford E150 ay ibinenta na po niya sa ibang owner. Ang tanong, mga kaplastik, malinis kaya ang mga paperworks ng Ford E150 niya? O baka mamaya may mga utang pala yan,
O baka nakaprenda sa ibang tao tapos binili nitong taong to. So panoorin natin. Kaya nitong aking Uy, bakit nilike ko? bag. Bayan. Oo, okay na ba sa ito para mabili mo? Kaya ko kaya yan. Oo, ito, maganda to. Oh, ito na. Kaya ko kaya ito. Tiga nga lang ito, Mapera ako. Nakano pa ako. Galing sa Legend, sabi sa akin, binta mo lang. Kaya maraming salamat sa iyo, brother, at ikaw ang nakabili itong bala ito. Oh. Napakasikat yung bala yan, maski sa model yan, kilalang yan. Kaya... American ka, ano? Kaya thank you at Ang pala bumili nito. nakabili ng bala yan. Okay. Gentleman, nabili ko na. Dito, thank you. Pare, yung van mo, binta ko na dito. Kaya yung van mo na kulay asul dyan sa Maynila, yan na lang gamitin mo. Okay. God bless. Hindi ko alam kung si Alex Papella po yung nagsasalita. Hindi ko kasi makita ng malinaw yung pagmumukha niya eh. 'Di ba? At gaya nga ng sinabi dito sa video na ito mga kaplastik, ay naibenta na niya po ang legendary na kasumpa-sumpang karo na Ford E150 na sasakyan na itim ni Norman Mangusin sa ibang tao. Ang tanong dito mga kaplastik, kung malinis ba ang mga paperworks nito? Hindi ba to nakaprenda sa ibang mga owner? Baka mamaya nakasanla pala to sa ibang tao tapos binenta mo dito sa taong to. Diba? Yun ang mahirap. Alam mo naman si Norman Mangusin eh. Gumagawa ng way para makapera. Tulad nito, binenta niya ang Ford E150, hindi natin malaman kung kung magkano na naibenta niya ito. Pero natitiyak ko baka mabenta niya ito ng mga more or less 800,000. O sabihin natin mga 2 million o 1.5 million. Kasi since second hand na po yan. Napakamahal naman po yun sa 1.5 million, no? Hindi ko pa alam kung magkano ang nabenta niya dito. So, panoorin na natin ang status ni Colaong sa kanyang latest video about doon sa kaso daw niya na isinampa sa kanya ng mga kalaban niya sa social media. So, panoorin natin to. Wait lang. Magandang araw po sa inyong lahat at for clarificatory lang po, totoo naman po na noong pong 2010 up to 2020 po, nung ako po ay nakulong, totoo naman po na marami pong ikinaso sa akin. Marami pong nag-file ng kaso sa akin. Totoo po yun. Marami pong ikinaso sa akin, especially po dyan sa Caloocan, Pasay, Makati, Baguio, at Quezon City, at Manila. Samut-saring kaso po. Opo. At yan nga po. So for clarificatory lang po, totoo naman po yun na kung saan ako po ay nakasuhan ng anti-alias law. Kinasuhan din po nila ako ng illegal use of passport, kung ano-ano po, samot-sari pong kaso. Pero for clarificatory po, andyan, ipakikita ko po lahat yon. Eventually po ay acquitted naman po ako lahat at permanent dismiss na po.
yung iba. So lahat po ng mga Baguio, yung anti-optometry law, yung anti-passport law sa Quezon City, yung estapa daw po sa Pasay, yung pong sa Caloocan, na Bausi, at ay yung sa Manila po na anti-alias, at yung sa Makati po na estapa daw, ay makikita niyo po yan ay acquittal and permanent dismiss po, halos pangkalahatan. Kayo na ho lang po ang bahalang humusga. At maraming salamat po. Ito pong video na to ay for clarificatory lang po para doon sa mga supporter ko at para na din po doon sa mga hindi supporter na baka nag-iisip sila na akong araw po ay maraming kaso po. Salamat po at mabuhay po kayo. Claripitak, ay, ayoko na. Ika-clarifit ako. Ang hirap banggitin yung salitang yon. Sinasabi niya na wala daw, acquitted na po yung kanyang kaso na anti-optometry sa anti-alias law, etc. etc. Yun ang sabi niya. Nasaan yung mga papel? Diba? Nasaan ang mga dokumento na nagpapatunay na acquitted ka na, dismissal ka na sa mga kasong yon? Sa mga large-scale stapa mo, sa human trafficking, etc. Nasaan na? Gaano katotoo yun? Diba? Mahirap kasi kung hearsay lang, sinambit lang ng bibig mo, sanay na mga tao sa kasinungalingan mo, napaka-imposible nga naman yung mga pinagsasasabi mo. 100% na talagang wala talaga akong nakikitaan na talagang totoo sa mga sinabi mo. Nasaan ang mga dokumento? Yun lang naman ang ating mga kahilingan o katanungan sa iyo from you, na magpakita ka man lang ng kahit konti man lang na documents na nagpapatunay na acquittal ka. Diba? Imposible, diba? So, yan ang sabi niya eh. Yan ang hearsay niya. O yun ang kanyang mga sinabi. Pero 100% ba na talagang acquittal na siya? Na baka nag-iisip sila na akong araw po ay maraming kaso po. Salamat po at mabuhay po kayo. Ako. Nandito. Meron. O si Junjun, nandito kami sa MATC, Metropolitan Trial Court, Branch 137, Quezon City. Ayun o. Dito kami sa RTC, Caloocan RTC. Oh, kukunin ko na yung bail ko, di ba? Kinasuhan mo ako. So, kukunin ko na yung bail ko. Inanta raw. Thank you. At nakuha ko na nga po ang cheque ng Wow, may cheque. Nakapangalan kay Francis Leo Marcos na may halagang 24,000 pesos na bail, mga kaplastik. Ito ba yung revelasyon na lumalabas ngayon sa social media na ilalatala ni Casper mamaya na aking tatalakayin? Na yung mga nakakalap mong pera, mga naibabayad mong pambail ay galing sa mga OFW from Japan. I'm not mistaken kung Japan ba yon, malalaman natin mamaya. So tuloy natin yung video. PC. Thank you. At nakuha ko na nga po ang cheque ng RTC branch ng Regional Trial Court ng Caloocan. Ayan, nakikita niyo po. Ito yung bail ko. Oh, ito na yung bail ko. Nakuha ko na. Oh, ayan oh. Sa Caloocan yan, oh. Ayan, basahin niyo, Caloocan RTC. Oh, di ba? Oh,
Ito, nakuha ko na yung bail ko. Oh, nakakuha na namin yung mga bail sa Pasay. Yan yung ano, estapa daw. O tapos, ano yun acquitted. Tapos sa Caloocan, alam mo nyo na kung sino nagkaso sa Caloocan. Tapos sa ano pa ba? Sa Manila at saka sa ano pa ba? Eto, sa Quezon City. Makikita nyo, dito ako sa Quezon City. Nakuha ko na ho yung bail ko. O doon naman sa kinaso sa akin na ano, anti-passport law o illegal use of passport daw. O basta, ganun. Kaya peke daw yung passport ko. Acquitted. Di ibig sabihin tunay yung passport ko. Diba? Ayun. Yun ang sinasabi ko mga kaplastik, na marami nagque-question about doon sa mga IDs ni Norman Mangusin na ginamit doon sa under oath niya sa saan ba yun? Sa Paranaque ba yun? Saan ba yung lugar na yun? Doon sa under oath niya nung nakaraan mga kaplastik. O di ba? Hindi muna tayo nagre-research kung talagang falsifikado o revoke o something like that. Ayan ang sabi niya eh. Hindi ko alam kung totoo yung pinagsasasabi niya. Diba? Di natin alam. Since yung kanyang passport eh hindi po yun na falsifika. Na-dismiss daw. Yan ang sabi niya. At bumabalik ang kanyang sigla mga kaplastik. Napapansin nyo yung energy ng pananalita niya. Bumabalik na naman sa dati kung paano siya magsalita ng mga nakaraang bago siya nahuyo. At bumabalik na ang enerhiya niya. At nangangamoy season 5. Nangangamoy season 5 mga kaplastik. Ito na ba yung season 5's The Revenge? The Revenge of Kulaong. Kulaong Universe versus Republic of Trolls of MG, FG, and other. Mga kaplastik. So hindi pa nagtatapos yan ng mga kasiyahan mo, Norman Mangusin, meron pa mamayang ilalabas na revelasyon na di umano si Casper ay nilaglag ka na. So mamaya, tingnan natin yon. O basta, ganun. Kaya peke daw yung passport ko. Acquitted. Di ibig sabihin tunay yung passport ko. Diba? Ayun. Ipopost ko lahat dyan. Anyway, thank you. See you later, alligator. Wow, bumabalik na yung enerhiya niya. Nakikita nyo po rito. So, pakita ko sa inyo. Ayun o, may pinakita siya. Hindi ko nga lang ma-zoom. Hindi ma-zoom. Mamaya nandun, nasa post ni Food Genius to eh. Masusum natin to. Yan yung mga sum of documents na patunay na blah blah blah. Yan, mga katunayan. Pati cheque, mga passport, affidavit, something like that. Pinakita niya lahat-lahat. From Metropolitan Trial Court. Naayos niya lahat. Ayan o, at kung makikita ninyo, ayan, Ba, Manila, may Pasay, ayan, Quezon City, puro acquitted po yan. Ayan, nakikita nyo. Ayan. anong sound effect Yung lahat ng mga decision, kung makikita ninyo. Ayan o. Makikita nyo po lahat ng mga decision dyan na acquitted, permanent dismissed, acquitted. Kompleto po yan. Baguio City, Makati, ayan, Caloocan, Manila. Ayan po lahat ng order. Paano kaya ibinayad niya, no? Quezon City, Manila, Caloocan, Makati, Pasay, Baguio. Lahat po na sinasabi nila na
ako ay may kaso. Ayan o, tignan nyo na lang ho. At saka kayo nakuha ang kaso. Ayun. Ayun na lang ang pwedeng umusga sa kanya ipinakitang dokumento, mga kaplastik. So ito, magtungo naman tayo. Sabi nga dito ni Pugenius inagapan na ni Norman Mangusi ng Subpuena kahapon sa METC at takot na ulit na mahoyo. Ayan. Tarantad. Doon naman tayo magtungo sa revelasyong inilabas ni Casper Anyaras na ibinigay niya kay Yulen Marcos, mga kaplastik. Saan na yung post ni Yulen? Eto. Gaya nga na sinabi ko, mga kaplastik, na si Casper Anyaras ay pa-chill-chill lang. Ayan o, chill-chill lang. Paupo-upo lang. Si Kulaong pawisan na sa kakapila. Ang alalay ng alalay ay alalay din ni General at businessman na alalay ni Congressman, mga kaplastik. O di ba? Walang problema si Casper. At bagamat ito na po yung revelasyon na inilabas ni Yulen Marcos patungkol dito sa mga files o mga ebidensya na ibinigay ni Casper daw to Yulen Marcos. So panoorin natin tong video na ito. Ayan no. Naglabasan na yung mga screenshots ng group chat nila Jem Estenso at ni Maria Monica D kasama si Francis Leo Marcos dito. Diba? Mas maganda kung pumunta tayo kay Yulen Marcos account. Dahil ang sabi niya ay si Casper ay naglabas na po ng mga sort of evidence against kay Kulaong. Na sa gayon ay nakapaloob doon yung mga balak nila kay Ralph Kalinisan, mga kaplastik. Eto, sabi dito, si Yusek Aboy Paraiso kasama po yan sa UTW4, kaibigan ni Nan Yulen at Mike Cervera na nagla-live pa dati yan sa mga bashers ni FLM noon pa. So yun, yan yung chat ni Mitch. Tapos si Tess naman, oo, bashers yan, about na yan sa babayaran daw. Ari kayo. Sabi nga ni ni Yulen Marcos sa caption, si Yusek Aboy daw ay bayaran, sabi ng bobo at tanga na supporters ni Kulaong. At meron pa po dito, mga kaplastik. Ayan, ang ibinigay ni Casper na ebidensya. FG pa kaya? Sabi dito sa chat ni Maria Monica D. At ito pa yung isa pa niyang chat. Handa na ba kayo bigyan ng jacket yan, Willie Rebillame? At may pahirit pa. Ayan. Naglagay siya ng Decalibre Investigador group page niya na ipinost niya mismo siguro ito sa kanyang close group na parang
parang ikinumpara niya tong si Yulen Marcos kay Willie Revillame. At ito pa po, may mga sort of evidence pa na ipinakita si Casper daw ang nagbigay kay Yulen Marcos na mga ganitong screenshot. Sabi dito, hype yan. Minention si Francis Leo Marcos and then si James Tenso. Ikaw si Quenditor. Kunwari ha, pero wag kang aamin na ikaw si Quenditor. Sabi ni Jackie, okay. Siguro tong Jackie na to sa nagtatagong pangalan ni James Tenso. Tapos rumeply si Maria Monica and sabi, all right, bigyan kita ng access kay Quenditor. Quenditor in short na Queen Editor, yun ba yun? Tapos yung service bell ipinakita dito. Tapos nagreply si Maria Monica D, Jem, my page ka na, pakicheck Quenditor. Ito yung screenshot. People with Facebook access, Jem Estenso, mga kaplastik, yari ka. Yung investigador ng Decalibre na nakita natin kanina, sila pala ang nag-a-access ng group page na yon. Si Maria Monica D at si Jem Estenso. Yari kayo. Matibay na ebidensya to, mga kaplastik. Diba? Meron pa tayong basta-basta. Ito naman na yung post naman ni Yulen Marcos na kung saan ay binayaran daw ni Yulen Marcos ito si Casper kapalit ng mga ebidensya. O ito, sabi dito sa screenshot nila, Boss Yulen, nakawa mo na lahat, sa GCash na lang na pinadala ko, wala nang pagkain. Ay, wala nang makain si Casper ha. Sabi ni Yulen, Casper nasa email ko na lahat, send ko 10k sa GCash mo. Salamat boss, palit muna ako account. Ba, may mga account pa si Casper ba aside dun sa nakikita natin ngayon ha. So, ito. Nag-send si Yulen Marcos kay Casper ng worth 10,000 pesos. Sulit. Sa palagay mo ba, sapat na yung 10,000 pesos para sa ebidensyang binulgar niya? Parang nakukulangan tayo eh. 'Di ba? Hindi naman dapat ganun kaliit. Kasi napakatibay ng ebidensyang yun, dapat man lang tinaasan yung value. O baka naman pang-unang bayad to. Paunang bayad lang siguro. At ito naman ang mga sort of evidence na ipinakita ni Casper via email. Sinend niya via email to ha. May mga sum of MP4, may videos, may photos, at the same time may mga screenshot. Dami. Di lang yan mga kaplastik. Pero para sa akin, bitin ng 10,000. Sabi ni Casper, kahit post ko na, di na maniniwala si Colaong kasi iba daw ang pinakita niya sa personal. Money cash per email. Ito pa ang additional post ni Yulen Marcos, 12 counts of 120,000 bail, tapos 12 emails, 10k isa, 100. Dapat naman talaga ganun. 12 emails, dapat 120,000 yun. Masyado naman mababa ang value ng ebidensyang ipinasa sa iyo ni Casper. Baka naman, Yulen. Ayon sa post niya, ayon sa panglima na email, yung usapan ni Colaong at ni Manang Sugar Mommy from USA, may secret na malupit. Ano kaya yun? Sana ma-expose, no? Tapos meron pa siya. Alam kaya ng asawa ng nasa Canada 1k Canada dollar
pinadala kay Kulaong. Nakabenta siguro ng maraming tinapa. Mayroon na naman sugar mami itong si Kulaong, mga kaplastik. Na mabibiktima niya na kagaya ni Susan, Mami Susan, tsaka ni isa pa, si Mami Karen. At ito naman, ito na nga, chismis na lang, nagpapalakas pa sa mga mosang. Ito pa. Ito pa yung mga post niya na in-expose ni Yulen. Mga group chat nila. Sabi ni Francis Leo Marcos dito sa chat ni Janice, hayop talaga si Kalinisan. Talagang galit na galit siya, no? Sabi rin ni Marilyn, sobra. Tapos itong si Alex Pabella siguro to. Alex kasi, idimanda mo yan pare. O di ba narinig niyo yung pare kanina dun sa video na kung saan ibinenta niya ang Ford E150 sa ibang tao? Pare ang tawag niya kay Kulaong. Malamang itong Alex na nagchat dito, Alex Pabella to, na sinulsulan nitong si Kulaong na idemanda si Ralph Kalinisan. Sabi ko naman sa inyo mga kaplastik gaya ng sinabi ko sa recent content ko, na ang sabi ko doon, 'di ba? Sabi nga diyan sa huling live stream niya na hindi na raw siya magsasampa ng kaso sa mga nakapulisan na umano sa kanya sa presscon. Ipinagpapa sa Diyos niya, 'di ba? At bigla na lang nito nagsampa ng kaso kay Attorney Ralph Kalinisan. So ibig sabihin may nagtulak sa kanya. At walang iba kundi ito si Alex na nagngangalang Alex sa Facebook. O sino ang nagsulsol? Si Alex. Diba? Si Alex ang nagsulsol na idemanda itong si Attorney Ralph Kalinisan ng Napolcom. Malinaw na malinaw. Sabi nga ng post ni Yulen dito, Kulaong sunog ka na lahat. Alam ko na ang mga plano ninyo. Ito. Meron pa. Ito. Yan o. Yan yung mga kanina. Sino naman kayang profile po Genius Sakala? Hindi ko kasi maano. Ayan o. Sino naman kaya nasa profile no Genius? Sabi ni George, akala ko may iba pa si Yulen din ang nagsinasabi mo kanina, boss. Tapos sabi ni Kulaong, pero this time may video picture. Pati buong pamilya niya. Ayun, sabi niya. Ayan, sabi dito, huwag kayo mag-forward ng mga pudbobo, malapit ko na ilabas yan. Wala na may lalabas yan. So nag-reply itong si James Tenso, alam mo na boss kung sino ang nurse na binugbog. Sabi ng reply ni Francis Leo Marcos Kulaong, si Yulen daw yun. Yung binugbog daw na nurse. Ito pa. Surprise, boss, patingin. Yulen din yan, amin. Siya. Ayan. Tapos, in-screenshot yung photos na kung saan ay this coming week ay super happy week. Ay ang saya, super excited na. One Love Group Parking Vibes. Yung post ni Makagago. Ito pa. Si Yulen, ilabas na natin ang buong kwento. Si Yulen bakla. Sabi ni James Tenso, si Yulen bakla pa ang tawag nyo. Ayan, sabi. Ang reply pa nga ni Kulaong, kumakain daw ng alam mo na. Tapos sabi ni James Tenso, U10 yarn.
Sino naman kaya yung profile food genius? Baga, inaaral na nga nila kung sino si food genius, mga kaplastic. So yun. Yun na. Isa sa mga ebidensya ni Yulen Marcos to. Eto, meron pa. Ayon kay FG, ano ba naman problema ni Monica sa amin? Nananahimik na kami kahit hindi mo aminin sa amin. Ikaw ang hudas sa amin. Kapag lumabas GC namin, ikaw lang ang may alam. Naming MG barangay ay bagay sa kanila. Remember account ni FLM minsan ginagamit mo. Good luck sa'yo, pakiusap, wag mo kaming pakialam. Gumawa ka na sarili mong GC. So, sino kaya to? Nagchat-chat sa kanya. Wala naman akong gumagawang masama sa inyo. Ayan. Iyak mga bobo at tanga, marami akong hawak. Ayun. Yung mga pulis na nabobola ni Colaong yari na, damay talaga kayo, aalisan na kayo ng pakpak. Ito na siguro yung tinutukoy nila na mayroong koneksyon si Colaong para mapadismiss ang mga kaso niya. So, diba? Yung mga ganun, diba? Ayan, sabi nga dito ni Yulen dito sa latest post niya, dami kong tawa sa mga binabasa kong chat, pare-parehas doon tayo ulit pag uwi mo sa dati. Mahal nga ni. Ito, meron pa. Ayan, sabi ni Yulen Marcos sa kanyang post ulit, Jem, tigas ulo mo, palit name, sabi ni magbura na kayo ng account, madadamay talaga kayo. Porch Kid Jackie. Nakalock profile pa. Ayan no. Daming ebidensya mga kaplastic. Yan. 12 email. Dapat yan 10,000 kada email. Para yung 120,000 no. Quenditor. Yan. Ito pa. Lupit Kayo Money Laundry. Naku, nadamay pa si Kayo rito mga kaplastic. Ang tawag niya doon is Kayo Money Laundry. Mentor fake lawyer, mentor expert hacker. Yung pala yung string sabi ni MG Underground. Patay. Gumagawa kayo ng kwento. Sino kaya nagchat nito? Yup, sa kaso ni Leng natulpo na rin yan. Nakapag-bail siya at nagbati rin sila ni Leng. Gumawa ka na naman ng kwento, Maria Monica D, hindi po yun nag-bail. Pinagkasundo lang sila ni Rapi Tulpo nung araw na yon, nung part 2 ng video ni Makagago at ni Leng. Pinagbati lang sila. Pero hindi nag-bail si Makagago ron. Kaya wag kang gumawa ng kwento, Maria Monica D. O ito pa, about sa mga video lang ata natalo siya sa kaso at pasalamat daw siya, hindi siya binalikan ni Nico David. Kasi yan may pinarinig si Kaaruba na voice recording. Ba, may dinamay pa si Nico David na nananahimik. Ang sabi daw, natalo sa kaso, pasalamat daw siya, hindi siya binalikan ni Nico David. Saan siya babalikan? For what? Kanino dapat siya balikan? Maria Monica D, ha? Ang galing mong gumawa ng kwento. Ay, sino ba yung nagsasabi? Si Mitch. Si Mitch yung nagsasabi. Ay, teka. Nawala tuloy. Masyadong mabilis mag-scroll na ito ni Yulen.
Yan. Ay, bullshit. Ayun. Lahat ng pumunta sa bahay ko, inasikaso ko at ano to? At titi ng, tinting na kapatid. Sabi ni tatay replied to Telma. Sabi naman ni sabi na nito. Ano pong update para parang ibang vlogger ang tumatahimik sila. Bukas file ako panibago complaint. Sabi ni tatay. Sino ba si tatay? Nag-group video call. Tapos tulog na ba kayo? Sabi ni tatay. Ano to? Mamaya ako. At ito pa. Meron pa silang MGGC yan. Ayan. Nakapasok ka? Sabi, yes ako pa. Sabi ni Jackie. Sabi ni Mitch, di ko na mabasa kasi ang liit. 100 accounts ko. Ba, dami accounts. Naku, dami. Hirap naman itong... Ito, lahat ng pumunta sa bahay ko, yung ting-ting. Ito. Yung DGC yan. Ano ba to? Ang bilis niya mag-scroll. Ayun. Caliber Top Pan, yung group chat nila, Lupit ni Kayo Money Laundry, Mentor Fake Lawyer, Mentor Expert Hacker. Sabi ni ni Jackie. Yari. Durog kayo dito. Ito, may uniforme pa Manik 3 replica sa door ni boss. Tingnan mo ulit. May sinuot pa siyang ibang uniforme Hindi ko alam kung edited to. Okay na yan, edit na kaya na yan. Kita ko sila. Yan, Marcos hype yan. James Tenso, ikaw na yung squenditor. Yan yung kanina. Tapos ito, bawal muna name drop please long, pero sila MG, FG, Yulen, Budol, banatan mo. Inutusan niya ni Jackie. Itong mga ibang mga vlogger. Sabi ni Maria Monica, 12K agad video ni boss na edit ko sa iba-ibang suot. Ba? Inedit niya yung mga uniforme ko Ayan. Ito pa, di ko siya mabanggit kahit saang platform, nakausap ko na sa bla bla bla, maayos naman usapan tapos uulilin ako, manda sila. Aba yan, nagkakalaglagan. Ito pa, dahil help nyo ako para ma-reveal na natin yung pinaka FG bukod kay Yulen. Sabi ni ni Ewan, pangalan niya Ewan Ewan ba yun? Silent lang ako gumalaw pero yun something. Ito si Maria Monica to. No idea, sabi ni Jackie. Dami niya. Kasi pinakita yung mga sort of photos mga ka-plastic. Hindi ko nababasahin to. Masyadong marami mga ka-plastic. So, for now, ito po yung mga pinakita ni Yulen Marcos about dito sa inilabas na ebidensya daw ni Casper. Pinasa sa kanya. Yeah. Diba? Screenshot. Good morning po sa lahat. Lalong-lalo na kay Sir Francis Leo Marcos, ang pandemic hero natin. God bless to us to all. Bagandami dito. Si tatay pala si Norman. Tatay pala ang code name niya dito. Ngayon.
Mukhang madudurog na talaga ng gusto itong si Norman Mangusin kasama sila Maria Monica D, si Jackie, si Jemmy Stenso at iba pang mga sangkot dito sa group chat mga kaplastik. Eto, sabi nga dito, Francis, ikaw ba to? Mag-ingat ka palagi. Nagme-message si Kulaong may tutulong ako sa'yo. Yan. Yan na. Yan na. Sa ngayon, yun lang ang naipakita ni Yolen Marcos sa kanyang mga posts na nagkaroon na ng laglagan at si Casper daw ang nag-send ng mga sort of evidence laban kila Norman Mangusin. So abangan na lang natin ang revelasyon pa na darating. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.